Dear Amihan Stories presents First Love Ko si Senyorito, written by Gael Aragon. Naihampas ni Balti o Baltimore Javier ang kanyang kamao sa manibela. Ano ba namang sasakyan tong pinahiram sa akin ni Atty. Lazaro? Mukhang pinaglumaan na yata ng panahon. Alam naman siguro niya na lubak-lubak ang daan dito sa San Felipe. Tapos Toyota Corolla na old model pang ibinigay sa akin. Inis niyang wika sa sarili habang marahang nagmamaneho para maiwasan ang malalaking lubak ng kalsadang pandalawahang sasakyan lang ang pwede. Malayo pa siya sa bungad ng Hacienda Filomena. Subalit tila yata wala namang ipinagbago ang lugar na iyon noong iwan niya 13 years ago. Hindi pa rin sementado ang daan, ni hindi rin napalawak. Ano bang ginagawa ng gobyerno ng bayang ito at ni hindi man lang maisaayos ang daan? Napailing siya at muling napamura nang dumaang muli sa malalim na lubak ang minamaneho niya. Kainis! Kung hindi lang talaga niya mahal ang kanyang lolo na si Don Fernando Javier na namayapan na higit 1 taon na ang nakararaan, ay hindi siya uuwi ng San Felipe. Ang kaso, sa kanya ipinamana ng lolo niya ang ekta-ektarya nitong hasyenda. Wala naman talaga siyang balak na bumalik sa Pilipinas dahil maganda na ang career niya sa Amerika. Isa siyang sikat na race car driver doon, kaya ang ganoong senaryo ay inis at challenge ang hatid sa kanyang katauhan. Hindi talaga niya gustong pamahalaan ng hasyenda. Ang kaso, tinawagan siya ni Atty. Lazaro, ang abogado ng kanyang lolo noong nakaraang buwan. Iho, hindi ka pa ba uuwi ng Pilipinas? Tanong ni Atty. Lazaro sa kabilang linya nang ipasa sa kanya ng amang telepono. Kasalukuyan sila noong nagpapahinga sa entertainment room ng kanilang mansyon. I don't have time, attorney. Isa pa, ano naman hong gagawin ko sa Pilipinas? Hindi mo ba aasikasuhin ang iniwan ng lolo mo sa iyo? Bukod sa abogado ng kanyang lolo si Atty. Lazaro, kaibigan din ito iyong matalik. Kaya alam niya na importante rin dito ang ipinamana sa kanyang hasyenda. Attorney, nariyan ka naman hindi ba? You could do whatever you want with the land. You could also sell that if you want. I'll just sign the papers. Patamad niyang sagot. Sa gilid ng kanyang mga mata ay kita niyang napalingon sa kanyang amang si Fernando Javier Jr. Alam niyang kahit wala na sila sa Pilipinas, ay may halaga pa rin dito ang iniwan ng kanyang lolo. Are you sure about that? Gusto mong ibenta ang pinaghirapan ng lolo mo? Napabuntong hininga siya. Hindi naman niya kailangan ng pera. Marami sila noon dahil nagmamay-ari ang kanyang ama sa Amerika ng isang advertising company na malaki ang kinikita. Kung tutuusin, ay pwede na nga siyang hindi magtrabaho. Kung sa bagay, hindi naman talaga trabaho ang pagiging race car driver kung hindi sports. Attorney, you know that we already moved here. Narito na ang buhay namin sa Amerika. Kaya mapapabayaan lang talaga ang hasyenda ni Lolo kung hindi ko ibebenta. Katwiran ni Baltimore. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng abogado mula sa kabilang linya. Sige, ikaw ang bahala, but you should come here. Para saan pa, attorney? You can send all the necessary papers here. I'll just sign them and send it back to you. No, iho. Hindi ganoon kadali ang sinasabi mo. We're talking about a huge land. Hindi pwedeng basta-basta na lang ang pag-asikaso ng lahat. Kailangan mo ring humanap ng buyer mismo. Paliwanag nito. Me? Bakit ako pa? Hindi pwedeng kayo na lang? Nakadarama na siya ng inis. Alam naman niyang kayang-kaya iyong gawin ng abogado. Pero mukhang gumagawa lang ito ng paraan para mapauwi siya sa hindi niya alam na dahilan. Hindi, iho. Kailangan narito ka. Muli siyang napabuntong hininga. Fine, attorney. Uuwi ako. Pero siguro sa susunod pang buwan. May mga schedule pa akong competition dito. Great. See you soon, iho. Masiglang wika nito saka nagpaalam. Naiiling na nilingon ni Baltimore ang kanyang ama at iniabot dito ang cellphone nito.
Pag-isipan mo muna ulit ang desisyon mong ito, iho. Maraming taong umaasa sa hasyenda natin. They've been there from the very beginning. And also, that house is from our ancestors. It's the most valuable treasure we've had so far. Wika ng kanyang ama. Nilingon niya ang inang si Silvana upang humingi ng saklolo rito. Pero dahan-dahan itong tumango, senyalis ng pagsang-ayon. Your dad is right, iho. You should keep that land for the next generation of our family. But ma'am, dad, that was only a house. Paano naman magiging valuable ang bahay na iyon? Iho, it was not only a house. May istorya ang bawat pundasyon niyon. Bawat kahoy na nakakabit, kahit na ang mga pako na siyang nagpatibay sa pamilya natin sa pagdaan ng napakaraming henerasyon. Sagot ng kanyang ama. Alright, I rest my case. Talo na ako. Wika ni Baltimore na nakataas pa ang dalawang kamay. Holy crap! Napatigil siya sa pagbabalik tanaw. Muling umalog ang sinasakyan niya. Halos mapahampas pa ang ulo niya sa gilid ng bintana. This is really wrong. I made a mistake coming here. Iiling-iling niyang wika sa sarili. May 30 minuto pa yata siyang nagmaneho bago narating ang arko ng hasyenda nila. Nakadama siya ng pamilyar na damdamin sa kanyang dibdib. Ang totoo, 19 years old na siya noong lumipad sila patungong Amerika at doon nanirahan. Kaya naman marami talagang alaala ang lugar na iyon sa kanya. Mano-manong ipinihit niya pababa ang kontrol ng bintana ng sinasakyan para makalanghap ng sariwang hangin. Paradise. Wala sa sariling wika niya at sandaling ipinikit ang mga mata. Kaya naman, hindi niya nakita ang isang maputik na lubak. Lumubog doon ang isang gulong ng sasakyang minamaneho niya. Damn! Palatak ni Baltimore nang tuluyang tumigil ang sasakyan. What a life! Hindi naman paradise ito. Iiling-iling siyang bumaba mula sa kotse. Marahas na napahagod sa kanyang buhok si Baltimore. Luminga siya sa paligid at nagbabaka sakaling may mahinga ng tulong. Subalit wala naman siyang ibang makita roon kung hindi mga baka at puno. God! Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Saka kinuha ang isang maliit na maletang naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Ang 3 pang malalaki ay mga damit naman niya ang laman at siya nang iniwan. Pagkatapos ay nag-umpisa na siyang maglakad habang hila-hila ang maliit niyang maleta. Masabi nga kay attorney na pick up na lang ipagamit sa aking sasakyan. O kaya, pwede rin naman akong bumili. I will just sell it before I leave. Wika niyang pilit na inaaliw ang sarili. May 30 minuto pa siguro siyang maglalakad bago marating ang ancestral house nila, ang Casa Filomena. Ang agang penitensya naman ito, oo. Hindi niya maiwasang reklamo habang patuloy sa paglalakad. Kahit kasi mahangin ay pinagpapawisan pa rin siya. Hiya! Kagyat na napatigil si Baltimore sa kanyang paghakbang at napalingon sa pinanggalingan ng tinig. Hey! Ikinaway niya ang kamay sa taong papalapit sa kanya na nakasakay sa ibabaw ng isang kalabaw. May hila-hila itong paragos o kangga na may lamang kung ano-anong nakasako. Hey! Muling sigaw niya noong malapit na ito sa kinaroroonan niya. Nakasuot ito ng kulay itim na kamiseta de chino na long sleeves. Mayroon itong buling sombrero sa ulo at nakapantalong maong na halatang maluwag dito. Ho! Tumigil ang kalabaw sa tapat niya. Sino Kat? Anong ginagawa mo sa lupaing ito? Nagtaka siya. Boses babae kasi ito. Sino ako? Hindi mo ako kilala? Naniningkit ang mga matang tinitigan niya ito. Unang napuna niya ang mapupulang labi ng kaharap at ang makinis na maliit itong muka. Bilugan ang mga mata nito at hindi katangusan ng ilong. Ang mas nakatawag pa ng pansin niya ay ang malalalim nitong dimples sa magkabilang pisngi. At iisang tao lang ang kilala niyang mayroon niyon. Imposible. Wika niya sa isip. Sasagutin mo ba ako o palalayasin kita rito ora mismo?
Tanong nito na hindi pa rin nagbabago ang timbre ng boses. Napataas ang kanyang isang kilay. Baka gusto mong ikaw ang palayasin ko sa lupain ko. Lupain mo? Bagong salta ka pa lang pero ang galing mo ng mga angken. Dahil ako ang may-ari ng lupang kay natatayuan ninyo ng kalabaw mo. Ako si Baltimore Javier, apo ni Don Fernando. Pinasadahan siyang muli ng tingin ng babaeng kaharap. May mumunting kislap sa mga mata nito ang sumungaw sa ginawa nitong iyon. Pagkuway tinitigan siyang muli sa mga mata. Anong kailangan mo? Hindi mo ba nakitang nabalaho ang sasakyan ko na nilagpasan mo? Nabuti na lang talaga at matatas pa rin siyang managalog. Kung hindi, pihadong namilipit na ang dila niya. Ano nga sabing kailangan mo? Malapit na ang kasa rito. At gusto mo pa talaga akong paglakarin kahit nakilala mo na kung sino ako? Dahil mas lalong mabibigatan si Pinky sa'yo. Pinky? Sinong Pinky? May kasama ka pa bang iba? Bakit wala naman ako nakikita? Lito at inis na niyang wika. Ito si Pinky. Itinuro pa nito ang tinutukoy. Ang kalabaw iyon. Kahit asar na siya, ay muntikan pa rin siyang matawa. Pati ba naman kalabaw may pangalan pa? Ano naman ngayon? Asik nito. Wala, basta pasakayin mo na ako. Sandali itong nag-isip. Nilingon pa nito ang sinasakyang kalabaw at ang mga laman sa likod. Bahala ka kung gusto mong sumakay. Huwag mo lang ako masisisi mamaya. Makahulog ang wika nito. Tinaasan niya lang ito ng kilay bago tinungo ang nagpatong na mga sako at sumakay sa ibabaw niyon. Nagsimula namang palakarin muli ng babae ang kalabaw. Samantala, natatawa naman sa kanyang sarili si Mariana, o Mary kung tawagin ng mga taga roon sa hasyenda, habang nakasakay sa ibabaw ng kalabaw. Tiyak niyang pagbaba ng lalaki mamaya ay mas gugustuhin pa nitong bumalik muli sa pinanggalingan nito. Ang totoo, malayo pa lang kanina ay nakilala na niya ang lalaki. Sino ba namang makalilimot sa una niyang pag-ibig? Bukod sa gwapo ito at may lahing mistizo, ang kulay kape nitong mga mata na laging nangungusap ang mas tumatak sa isip niya. Iba kasi ang hatid na damdamin niyon sa tuwing tinititigan siya nito noon. Para bang laging nag-aanyaya. Ngunit kahit masaya siyang makitang muli ang dati niyang pag-ibig, ay hindi pa rin kasi niya makalimutan kung paano halos pandirihan siya nito noon. Hindi naman nga siya pala ayos noon. O mas tamang sabihin na astang lalaki siya palagi at medyo chubby rin. Kaya nasaktan siya ng harap-harapan itong sabihin sa kanyang hindi siya nito gusto. Wala na bang ibibilis ang kalabaw na to? Mas mabilis pa yata kung humakbang dito eh. Nanlalagkit na ako. Gusto ko na rin magpahinga. Pero mukhang bukas pa yata yun mangyayari dahil sa bagal nito. Narinig niyang reklamo ni Baltimore. Binalaan na kita kanina, hindi ba? Ngayon, kung nababagalan ka senyorito, maaari ka nang bumaba. Ho! Hinila niya ang tali ng kalabaw sa ulo nito para tumigil. Bakit ka huminto? Mariing magkadikit ang kanyang mga labi nang lingunin nito. Hindi ba mas mabilis ka namang maglakad? Bumaba ka na, kaysa naman maya't maya ka riyan magreklamo. No! Masakit na ang mga paa ko. Just go! Naiiling na tumingin siyang muli sa unahan. Hiya! Nagpatuloy sa mabagal nitong pag-usad si Pinky hanggang sa marating nila ang kasa. Nagmamadaling bumaba siya mula sa kalabaw. Ganoon din si Baltimore mula sa patong-patong na sako. Wala bang ibang sasakyan dito maliban sa kalabaw at paragos? Salubong ang mga kilay na tanong nito. Hindi siya agad sumagot. Ngayong kaharap na niya ang lalaki, ay hindi pa rin siya makapaniwalang bumalik na nga ito. Siya pa rin yan, Mary. Masama pa rin kasi ang tabas ng dila at ugali. Uwi ka niya sa isip. Ginagamit ang mga iyon sa azukarera. Marami silang tinatapos doon kaya hindi pwedeng abalahin para lang sa mga abono. Napahagod ito sa buhok. Kahit ba naman dito sa asyenda, bulok pa rin ang sistema? Anong sinabi mo?
Noon pa man ay hindi na talaga naglalagay ng po o ho si Mary kapag kausap niya si Baltimore. Nakasanayan na niya iyon dahil sa pagkagusto niya rito. The system here needs to be junk. Parang walang ipinagbago sa loob ng mahigit isang dekada. Parang ikaw, magaspang pa rin ang ugali. Pabulong niyang sagot. What did you say? Wala, senyorito. Kung ako sa'yo, maliligo na ako. Di ba sabi mo, kanina ka pa nalalagkit? Yeah. At bakit ba parang ang baho? Lihim na napangiti si Mary. Hindi ko alam. Baka nakatapa ka ng pupo. Alam mo naman dito sa hasyenda, naglipa ng mga hayop. Whatever. Inis na pumasok ang lalaki sa kasa. Naiwan naman na nangingiti sa kanyang sarili si Mary. Sinisiguro ko sa'yo, magiging kalbaryo ang buhay mo. Pagsisisihan mong umuwi ka pa rito sa hasyenda. Aniya sa sarili. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Baltimore. Kakausapin daw siya ni Atty. Lazaro dahil may mga sasabihin daw ito sa kanya. Pagkatapos niyang maligo ay agad siyang bumaba sa kusina. Manang Tetay, naipakuha na hubang sasakyan ko? Tanong niya sa mayordoma ng kasa. Mulat sa pool ay naninilbihan na ito roon. Ibinili niya rito kahapon na ipakuha sa driver ang kanyang kotse. Pagkaligo kasi niya kahapon ay diretso siyang nakatulog. Hindi rin naman biro ang naging biyahe niya. Oho, senyorito. Ipaaakyat ko na lang humamaya ang mga gamit ninyo. Tumango siya. Si attorney ho, nariyan na ho ba? Nako, wala pa ho senyorito. Baka humaya-maya pa. Mag-aagahan na ho ba kayo? Tumango siya. Sige ho, pakihanda na ho ang mesa kung nakaluto na kayo. Sige ho, senyorito. Maliksi ang mga kilos na naghain si Manang Tetay. Hindi pa niya napigil ang mapalunok dahil lang nasa harap niya ay mga paborito niya. Danggit, tapang kabayo, mainit na kapeng barako, sibuyas, kamatis at itlog na pula, at ang maraming bawang nitong sinangag. Gusto niyo ho yata akong patabain sa mga iniluto ninyo, Manang Tetay. Pabirong wika niya. Sus! Kahit naman ho kumain kayo ng marami ay hindi naman kayo nataba. Saka, alam kong namiss ninyo ang mga pagkain dito sa hasyenda, lalo na ang luto ko. Tugon nito na ikinangiti niya. Tama naman ho kayo. Ang mabuti pa ho ay saluhan ninyo ako rito para naman mas lalo kong ganahan. Hindi iba ang turing ni Baltimore sa mga kasama niya sa bahay. Iyon ang turo sa kanya ng lolo niya. Dahil ang mga ito raw ang tumutulong sa kanila para gumaan ang pang-araw-araw nilang buhay. Kaya nararapat lang na itrato ng tama. Ay sige ho, namiss ko rin namang kasalo kayo. Ang tagal na rin nang walang kumakain sa napakalaking mesa na ito. Pero sandali ho at tatawagin ko pang mga kasama natin dito. Sige ho, marami naman itong iniluto ninyo. Wika niya at nag-umpisa ng kumain. Lumabas si Manang Tetay para tawagin ang iba pa nitong kasama. Pagbalik nito ay kasama na nito sina Gina, Wilma at Marife na pawang mga tauhan din sa kasa at nasa 20 pataas na siguro ang mga edad. Ang hardinero driver nilang si Mang Pitong at ang mga nangangalaga ng mga kabayo sa kwadra ay niyaya rin ito. Subalit napakunot ang noo niya nang may isa pang tao itong kasunod, ang babaeng nakasakay sa ibabaw ng kalabaw kahapon. Natatandaan niyo naman ho siguro itong si Mary, senyorito. Nakangiting wika ni Manang Tetay sa kanya. Bahagya siyang tumango. Tandang-tanda ho. May diing wika niya at seryosong pinagbasdan ang babaeng baliw na baliw sa kanya noon. Maluwag pa rin ang suot nitong damit. Astang lalaki pa rin. Pero kahit ganoon ay banaag pa rin niya ang magandang hugis ng katawan nito. Wala nang pagiging chubby. Isa pa, paano ba niya ito makalilimutan kung kagabi lang ay naishan siya nito? Pag-akyat kasi niya sa kanyang silid, ay noon niya lang nalaman ng inupuan pala niyang mga sako ay pataba na may halong dumi ng mga hayop. Kumapit tuloy ang amoy niyon sa damit niya, pati na sa kanyang pang-upo. Kaya grabing pagkuskus ang ginawa niya kagabi sa katawan bago natapos sa paliligo. Magandang umaga ho, senyorito.
Bati ng lahat maliban kay Mary. Lihim siyang napaismid bago tinugon ng mga tauhan. Magandang umaga rin ho sa inyo. Sige na ho, maupo na kayo para makapag-almusal na tayong lahat. Sumunod naman sa kanya ang mga ito at napansin niyang tahimik lang si Mary sa pagkain nito. May mga pagbabago ba rito sa loob ng kaso na hindi ko alam? Tanong niya na kay Manang Tetay nakatingin. Wala naman ho, senyorito. Nagdagdag lang ho ng mga tao, pero ganoon pa rin ho sa dati. Kung anong sistema ang iniwan ng lolo ninyo, ganoon pa rin iyon hanggang ngayon. Kaya pala. Tumatango-tangong wika ni Baltimore na hindi inaalis sa mga mata kay Mary. Kung hindi ninyo na itatanong, karamihan sa mga bagong tauhan nitong hasyenda ay pinagtapos ni Don Fernando. Kagaya nitong si Mary na natapos ng business. Ano nga iyon, Mary? Nilingon ni Manang Tetay ang katabing babae. Business management ho. Tipid nitong sagot. Ayun, management. Nagagamit ni Mary ang napag-aralan niya sa pagpapatakbo nitong hasyenda. Tuloy-tuloy na kwento ni Manang Tetay. Anong ibig sabihin ho niyon? Ikaw na Mary ang magpaliwanag kay senyorito. Muling binalingan ni Manang Tetay ang katabi. Tumingin sa kanya si Mary. Ako na ngayon ang nangangasiwan ng hasyenda. Iyon ang bili ni Atty. Lazaro sa akin. Ikaw? Nasaan ang dating namamalaka dito? Ang itay ko bang tinutukoy mo? Oo nga pala, nakalimutan ko. Ani Baltimore sa isip. Oo, si Mang Mario nga. Sagot niya. Matanda na si Itay, kaya ako na humalili sa trabaho niya rito. Hindi mo naman siguro yun mamasamain, hindi ba? Iyon din naman ang hiling noon ni Don Fernando sa akin nung nabubuhay pa siya at nag-aaral pa lang ako. Wika nito. Kung iyon ang desisyon ni Lolo, wala akong magagawa. Pero ngayong naririto na ako, bilang lihitimong tagapagmana ng Hacienda Filomena, may mga aayusin ako sa pamamalaka dito. Nagkibit na mga balikat ang babae. Basta siguraduhin mo lang na para iyon sa ikabubuti ng buong hasyenda. Pati na rin ang mga tauhan dito. Mariing nagdikit ang mga labi ni Baltimore. Alam ko ang gagawin ko, Mariana. Hindi mo na yung kailangan pang ipaalala. Angil niya. Alam na niya kung ano ang tama at mali at hindi na kailangan pang paalalahanan ng isang kagaya nito. Wala na akong sinabi. Tugon pa nito. Hindi na lang siya nagsalita pa. Ramdam niya ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Mary. At alam niyang dahil iyon sa nangyari noon. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit parang apektado siya. Hindi naman ganoon ang nararamdaman niya sa babae dati. Mas tamang sabihin na inis siya rito noon dahil sa mga pinagagagawa nito. Mauna na ho ako sa inyo, Manang Tetay. Senyorito, marami pa ho akong aasikasuhin sa azukarera. Paalam ni Mary nang matapos itong kumain. Sige iha. Huwag mong kalilimutang baunin ang binalot ko na naroon sa kusina. Wika naman ni Manang Tetay. Salamat ho, hindi na ho sana kayo nag-abala pa. Ngumiti rito ang babae na nagpalabas ng dimples nito. Bigla tuloy siyang natulala. Ibang-ibang itsura ni Mary kapag ganoong nakangiti at labas ang dalawang dimples. Para itong may sariling liwanag na pumupuno sa buong bahay. Damn, gather yourself, Balti. Saway niya sa sarili at saka mabilis na ipinilig ang ulo. Senyorito? Napatingin siya kay Manang Tetay. Nakakunot ang noo. Ho? Nagpapaalam na ho si Mary. Sige. Mag-iingat ka. Wika niya nang tingnan ng babae. Tumangulang ito at iniwan na sila roon. Nang tingnan niya si Manang Tetay ay tinanong niya ito. Dito ho ba nakatira si Mariana? Hindi niya mapigilan na makadama ng interes sa babae. May kakaiba kasi rito na kumukuha ng kanyang atensyon. Oho, alam niyo naman ho na malayo ang tirahan ng mga tauhan ng hasyenda rito. Mas maigi nang narito si Mary sa kasa para madali siyang hagilapin kapag may problema o kaya kapag may mga taong dumarating. Tumangutango siya. Mas maigi naman nga ho ang ganon. Nagpatuloy siya sa pagkain habang nakikipagkwentuhan sa mga kasama.
Marami pa siyang nalaman, pero ang madalas namang bukang bibig ng kanyang mga kaharap ay si Mary. At kung ano ang mga nagawa nito sa asyenda sa loob ng mahigit 4 na taon. Matagal kasing namalagi ang kanyang lolo sa Amerika dahil doon nagpagamot sa sakit nito sa puso. Subalit doon na rin binawian ang buhay. Noong ilibing ito sa Pilipinas, ay sandali lang naman sila sa asyenda at hindi na napagtuunan pa ng pansin ang mga gawain doon. Pagkatapos niyang kumain, ay tinungo niya ang opisina na naroon din sa loob ng kasa. Dumiretso siya sa mesang nasa sentro ng silid at kinuha ang isang logbook. Naglalaman iyon ng lahat ng ginastos at kita ng hasyenda na ang primerang pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ay ang tubuhan, palayan, sagingan at mga alagang hayop, kagaya ng baka, kambing at kabayo. Kaya naman alam niya kung gaano kahirap pamahalaan ng hasyenda. Isa rin iyon sa kanyang dahilan kung bakit gusto niya iyong ibenta. Habang binabasa ang nilalaman ng logbook, ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng buyer na kanyang napipisil, ang kaibigan niyang isa ring negosyante sa Maynila. Dave, how are you? Kailan ka bibisita rito sa San Felipe? Bungad niya. I really can't tell you now. Kapag maluwag ng schedule ko siguro. I have a lot of client meetings this week and next week also. Sagot nito. Ganun ba? Basta tawagan mo agad ako kapag pupunta ka na rito. You know, I can't stay longer here. Maybe 1 to 2 months lang ako rito. Yeah, I know. I'll inform you as soon as I clear my schedules. Okay, Dave. Thanks. Eksaktong naibaba na niya ang telepono nang may kumatok sa pinto ng opisina. Come in. Wika niya. Senyorito, nariyan na ho si Atty. Lazaro. Imporma ni Wilma. Okay, let him in and don't forget to get him anything. Ikaw na lang ang magtanong sa kanya kung anong gusto niya. Sige po, senyorito. Ilang minuto lang ipinaghintay niya at pumasok na roon si Atty. Lazaro. Balti! It's nice seeing you here. Bungad nito na may malawak na ngiti sa mga labi. Malakas pa rin ito kahit lagpas na sa pagiging senior citizen. Atty. Lazaro. Sinalubong niya ito ng ngiti at mahigpit na yakap. God, iho! You've changed since we last met. How's your mother and father? Tanong nito nang kumawala mula sa pagkakayakap niya. They're fine, attorney. Ipinakukumusta nga nila kayo sa akin. Nako, sabihin mo sa kanilang umuwi muna rito para naman makapagkwentuhan kami. Well, I tried convincing them to come with me, pero busy sila pareho sa kumpanya. Bumalik siya sa pwesto kanina. Maupo muna ho kayo. Salamat, iho. Marami-rami rin tayong pag-uusapan ngayong narito ka na. Pero bago tayo mag-umpisa, hintayin muna natin ang, nariyan ka na pala. I was just about to say your name. Wika ni Atty. Lazaro nang mapalingon sa pintuan ng opisina. Nakatayo na roon si Mary na may malapad ng ngiti sa mga labi. Bumalik ho agad ako na matanggap ko ang tawag ninyo. Sabi ni Mary na madaling lumapit sa kinaroroonan nila. Nagmano pa ito kay attorney. Halatang malapit ang dalawa sa isa't isa. Ano hong ibig sabihin nito, attorney? Bakit kailangan narito si Mariana? Nangungunot ang noong tanong niya habang nakatingin sa babaeng seryoso ring nakamata sa kanya. Oo nga naman, attorney. Bakit kailangan narito ako? Pag-uusapan niyo yata ang tungkol sa mana ni senyorito. Sang-ayon ng babae na muling nilingon ng matandang abogado. Maupo ka na muna, iha. Madali namang sumunod si Mary bago siya binalingan ni attorney. Pagkatapos may hinugot itong mga dokumento sa dala nitong attache case. Ito ang kabuuan ng last will ni Fernando, iho. Ibinigay nito sa kanya ang kopyang dala nito at binasa iyon. Mas lalong lumalim ang mga gatla sa noo niya. Ano hong ibig sabihin ng mga nakasulat na ito? Tiningnan niya muli ang abogado. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga pwedeng hawakan ang titulo ng hasyenda nang hindi mo natututunan ng pamamalaka dito. At bakit narito ang pangalan ni Mariana? Tiningnan niya ang babaeng halatang nagulat sa sinabi niya. Pangalan ko? Bakit naman nasali ang pangalan ko riyan? Tanong nito. Aba, anong malay ko?
Biglang uminit ang ulo niya nang malaman na may ganoon palang kondisyon ng lolo niya. Iho, simula ni Atty. Lazaro. Ang bilin ng lolo mo ay si Mary ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga kakailanganin mong malaman mula sa pinakaumpisa. Ibig sabihin, kailangan mong matutunan ng pasikot-sikot dito sa hasyenda. Kapag natutunan mo na ang lahat ng iyon, hanggang sa pamamalakad ng mga tao at pakikipag-usap sa mga kliyente, ay saka ko palang tuluyang maililipat sa pangalan mo itong hasyenda. Iyon ay base na rin sa sasabihin ni Mary sa akin. Siya ang magsasabi kung karapat-dapat na bang ilipat sa iyo ang lahat. What? Napatayo siya. Attorney, alam niyo kung bakit ako umuwi rito. Alam niyo rin na busy ako sa Amerika. Kung magtatagal ako rito, masisira ang karir ko. Huminga ng malalim ang abogado. Iyon ang nais ng lolo mo, iho. Hindi ko naman pwedeng baliwalain iyon. Kaya nga mas maigi na umuwi ka para magawa mo ang gusto niya. This is ridiculous, attorney. I can't do this. Kung hindi mo gagawin ang nakasaad sa last will, mapupunta lahat kay Mary ang mamanahin mo. Pinalnawi ka na matandang abogado. Ano? Panabay nilang bulalas ni Mary. Paanong mangyayari iyon kung sa akin iniwan ni Lolo ang buong hasyenda? Halos pumutok na ang mga ugat sa ulo ni Baltimore sa gigil na nadarama. Ang akala niya ay sandalang siya roon pero hindi pala. Dadaan pa pala siya sa butas ng karayom bago pa mapasa kanyang mamanahin at bago pa niya iyon maibenta. Iyon ang nakasaad na isa pang kondisyon ng lolo mo. Nariyan sa likuran na binasa mo. Sagot ni Atty. Lazaro. Sandali lang ho, attorney. Bakit naman ho ako pang napili ni Don Fernando? Isa lang naman ho akong hamak na tauhan niya rito. Pwede naman ho sa mga magulang ni senyorito. Pero bakit ho sa akin? Tanong ni Mary. Dahil nakita niya kung paano mo pagmalasakitan ang pinakamamahal niyang lupain. Iyon lang ang dahilan niya nang tanungin ko siya noon. Unbelievable! Palatak niya. Whether you like it or not, iho, kailangan mong sundin ang nakasaad sa last will. Ayun ay kung gusto mong manatili sa iyong mamanahin mo. Matagal siyang napaisip ng malalim bago sumagot. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang hasyenda na ito, attorney. Alam niyo yan. So what's your decision? Tiningnan niya ito. Pagkuway si Mary na titig naman sa kanya. Madali niyang ibinalik kay Atty. Lazaro ang mga mata dahil sa panakanak ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung para saan iyon at hindi niya na rin gustong tuklasin pa. I will accept lawless condition. After that, I'm done. Sagot niya. Malapad na napangiti ang matandang abogado. That's great, iho. I'm sure na matutuwa nito si Fernando kung nasaan man siya. So paano? Maiwan ko na kayong dalawa rito. Ang sabi ni Wilma ay hahandaan niya raw ako na makakain sa komedor. Doon muna ako. Paalam sa kanila ni attorney. Tumangulang sila ni Mary. Niwala nagsalita sa kanina hanggang sa maisara ni attorney ang pinto. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago nagsalita si Mary. Sasama ka na ba sa akin ngayon? O gusto mo munang mag-isip-isip? Naniningkit ang mga mata niya saka tumayo. I am going with you para matapos na agad ang lahat ng to. Okay. Tumayo na rin ang babae at mabilis siyang tinalikuran. Sumunod naman siya agad dito. Paglabas nila ay sa kwadra sila tumuloy. Kuya Metring, pakilabas naman sina Tingkad at Bughaw. Kuya Metring, pakilabas naman sina Tingkad at Bughaw. Ani Mary sa nangangalaga sa kwadra. O sige, antayin mo lang ako rito. Sagot ni Metring. Saan tayo pupunta? Hindi niya napigilang itanong kay Mary. Lilibutin muna natin maghapon ng buong hasyenda. Bukas na tayo mag-umpisa sa tunay mong trabaho. Hindi rin naman akma ang suot mo kung gagawa ka na agad ngayon. Eto na sina Tingkad at Bughaw, Mary. Ani Metring habang hawak sa magkabilang kamay ang tali ng dalawang matitikas na kabayo. Ang isa ay itim na itim at ang isa naman ay kulay puti. Alam niyang mula sa magagandang breed ang lahi ng mga iyon dahil nakita niya iyon sa logbook kanina. Salamat, Kuya Metring.
Ngumiti ang babae at hayo na naman ang pagkabog ng dibdib niya na hindi niya maipaliwanag kung para saan. Oh, ito na si Tingkad. Mabait yan, basta mabait ka. Teka, marunong ka pa bang mga bayo? Of course, ano naman palagay mo sa akin? Kinuha niya ang tali ni Tingkad. Subalit, hindi sinasadyang naglapat ang mga kamay nila. Napatingin siya sa mga mata ni Mary nang may kakaibang init siyang naramdaman na nagmumula sa kamay nito. Mabilis itong binawi iyon. Bilisan mo na kung ayaw mo matusta sa mataas na sikat ng araw. Agad itong sumampa sa puting kabayo. Hiya! Malakas itong bigkas sabay karipas ng takbo ng kabayo. Hey! Nahihiwagaan sa sariling kagyat siyang sumunod sa babae. Sa bilis ng takbo ng sinasakyan nitong kabayo ay halos hindi niya ito maabutan. Hey! You should slow down! Ngunit sa lakas ng boses niya ay nagulat ang kanyang sinasakyan. Tumaas ang dalawang paa nito at nawalan siya ng balanse. Holy crap! Dire-diretso siyang nahulog sa lupa. Senyorito! Bumalik si Mary na halos talunin ang ibabaw ng kabayo sa pagbaba. Nasa tabi na niya ito sa isang iglap. Senyorito, ayos ka lang? Halata sa tinig nito ang matinding pag-aalala. Titig na titig siya sa asul na kalangitan nang takpan iyon ang ulo nito. Sinalubong nito ang hindi kumukurap niyang mga mata. Senyorito? Untag nito. Kumurap siya. 2 beses na naging 3. This is not heaven, right? Umiling ito. Nasa lupa ka pa, senyorito. Malayo pa ang langit. But I am seeing an angel right now. Wala pa rin sa sariling wika niya. Ha? Tumama ba ang ulo mo sa bato? Kumurap siyang muli. Doon siya natauhan at bumangon. Muntik pang magtama ang mga mukha nila kung hindi niya nakontrol ang sarili. Subalit para namang tumigil sa pag-ikot ang mundo niya nang maghinang ang mga mata nila ni Mary. Halos gahiblan na lang rin ang pagitan ng mga mukha nila kaya kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Isa pa muling pagkurap ang ginawa niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya at diretso niyang tinawid ang distansya ng mga mukha nila. Ramdam niyang nanigas ang katawan ni Mary habang unti-unting namimilog ang mga mata nito. Kusang gumalaw ang mga labi niya nang maramdaman kung gaano kalambot ang mga labi ni Mary. Bigla ay nawala na siya sa sariling katinuan, lalo pa at naamoy niya ang mabangong hininga ng babae. Subalit mabilis na natauhan si Mary. Malakas siya nitong naitulak. Bastos! Isang malakas na sampalang dumapos sa kanyang pisngi na halos ikabingi niya. Aw, hindi mo ba nagustuhan? Parang baliw na tanong niya. Hindi pa ako nasisiraan ng bait. Malamig nitong sagot saka mabilis na tumayo. Mukhang wala namang masakit sa'yo, kaya tumayo ka na rin dyan, bago pa magbago ang isip ko at pabayaan kang hindi makuha ang mana mo. At mabilis na itong sumakay kay Bughaw. Hawak ang nasaktang pisngi ay tinanaw niya ang papalayong babae. Ano nga bang pumasok sa isip ko at hinalikan ko siya? Tanong niya bago sumakay kay Tingkad at sinundan ng babae. Nasisiraan na yata ako ng bait. Iiling-iling na binilisan niya ang pagpapatakbo kay Tingkad. Sa maghapon nilang paglilibot ay hindi pa nila natapos na ikutin ang buong hasyenda. At ang una niyang napuna ay kung paano irespeto si Mary ng mga tauhan doon. Mataas ang tingin ng mga ito sa babae, habang ang babae naman ay ganoon din sa mga ito. Magalang ito at hindi nawawalan ng ngiti sa mga labi kapag kaharap ang mga tauhan. Kapag naman silang dalawa na lang, seryoso na ito. Siguro nga ay labis-labis niya itong nasaktan noon at dala-dala pa rin ito iyon hanggang sa mga sandaling iyon. At sigurado na rin siyang apektado siya sa mga ipinakikitang iyon ni Mary sa kanya. Kung bakit ay hindi niya rin alam. At may palagay siyang mahirap ang pagdadaanan niya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, tulad na nakasanayan, maaga pa lang ay gising na si Mary. Medyo antok pa siya dahil hindi siya nakatulog ng maayos na nagdaang gabi, saka iisip sa ginawang paghalik ni Baltimore sa kanya. Hindi rin mawala-wala sa isip niya ang malambot at matamis itong mga labi. Para tuloy siyang sira nangingiti, titili, magseseryoso, tapos ulit na naman sa umpisa. Sinasabayan pa iyon ng mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib.
Buwisit kasi. Ano bang pumasok sa isip ng isang yun at hinalikan ako? Lumabas siya sa silid na ginagamit niya sa kasa. Nasa ikalawang palapag iyon ng bahay, na ang silid ay 12. Medyo may kadiliman pa ang paligid dahil hindi pa naman sumisikat ang araw. Tamang-tama lang naman iyon dahil pupunta siya sa palayan. Magbubunot doon ng punla. Diretso patanim, kaya kailangan niyang i-monitor ang mga tao roon. Ay tikbalang! Nasapo niya ang dibdib nang may sumulpot na tao sa harapan niya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Singhal niya nang makilalang si Baltimore iyon. Hindi, at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Dahil hindi ko makukuha ang mana ko kapag namatay ka. Tugon nito bago siya talikuran. Mahigpit na napakuyom ang kanyang mga kamay bago sumunod dito. Bakit ang aga mo nagising? Dahil maaga ka nagtatrabaho. Hindi ba iyon naman ang gustong mangyari ni Lolo? Ang matutunan ko lahat ng pasikot-sikot dito sa hasyenda? Mabuti naman at naisip mo ang bagay na iyan. Pero dapat papanindigan mo dahil hindi basta-basta ang mamahalan itong hasyenda. Tumigil ito sa paghakbang. Kasalukuyan na sila noong nasa gitna ng malaking hagdan pababa. Alam ko ang bagay na yan, Mariana. At hindi ako ang tipo ng taong basta-basta sumusuko. Wika nito. Talaga? Tinaasan niya ito ng isang kilay at nilagpasan. Tingnan natin. Magkasunod silang pumanaog ni Baltimore. Dumiretso silang pareho sa kusina. Kumuha siya ng tasa para magtimpla ng kape. Si Baltimore naman ay kumuha ng maiinom sa ref. Hindi mo ba dadalawahin? Tanong nito. Gusto mo ba? Of course. Hindi siya sumagot. Kumuha pa siya ng isang tasa at nagsimula ng timplahin ang mga kape nila. Nang matapos ay inaabot niya sa lalaki ang para rito. Tinanggap naman ito iyon nang hindi nagsasalita at madaling ininom. Crap! Ano ito? Kape! Hindi ba iyon naman ang sabi mo? Patay mali siyang sagot niya at itinago ang lihim na pagngiti sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Alam ko, pero ganito kapait? Bakit? Ano ba dapat ang lasa ng kape? Mariin siyang tinitigan ni Baltimore. Huwag kang pilosopo, Mariana. Alam kong galit ka sa akin kaya ganito ang ginagawa mo. Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Sinunod ko lang naman ang sinabi mo. Ipagtimpla ka ng kape. Wala ka namang sinabing lagyan ng creamer at asukal. Malay ko ba sa panlasa mo? Katuwiran niya, ngunit hindi naman maitago ang sayang na darama sa puso. Sa tuwing tatawagin kasi siya ng lalaki sa buo niyang pangalan, sa halip na mainis ay natutuwa siya. Ang sarap kasing pakinggan. Huwag mong binibilog ang ulo ko, Mariana. Alam kong gusto mo kong gantihan sa mga pambabaliwala ko sa iyo noon. Senyorito, wala sa bokabularyo ko ang gantihan ka. Isa pa, bakit ko naman gagawin yon? Matagal na yon. Nalimutan ko na nga kung hindi mo pa ipinaalala. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Pagkaway walang imik na inabot ang creamer at asukal. Padarag nitong nilagyan ng tasa nito. Binilisan naman niya ang pag-inom ng kape habang lihim itong pinagmamasdan. Naka-t-shirt ito na kulay puti at pantalong maong. Cowboy boots naman ang suot nito sa paa at hindi rin nawawala ang cowboy hat. Nagmukha tuloy itong commercial model ng isang brand ng sigarilyo sa itsura. Nang maubos niya ang iniinom, agad niyang hinugasan ng tasa at tinalikuran ng lalaki na may ngiti sa mga labi. Sigurado kasi siyang hindi pa nito napangangalahati ang laman ng tasa nito. Damn it! Narinig ni Mary na wikan ng lalaki na nagmamadali ng sumunod sa kanya. Hindi pwede ang babagal-bagal dito sa hasyenda, senyorito. Alalahanin mo, hindi lang iisa ang produktong inilalabas ng hasyenda. Marami. Kaya kailangan, maaga pa lang ay gising ka na at sa gabi naman ay depende pa sa mga ipatatrabaho ang pag-uwi mo. Kung matapos ng maaga, maganda. Kung hindi naman, di magtitiis kang puyat. Uwi ka niya at tuloy-tuloy na tinungo ang kwadra. Nakahanda na sa labas niyon sina Tingkad at Bughaw. Is that how my grandfather works before? Tanong nito habang pasampa na silang pareho sa likod ng 2 kabayo. Inayos muna ni Mary ang pagkakaupo sa ibabaw ni Bughaw. Yes, mas matindi pa nga dahil halos hindi na siya umuwi sa kasa. Gusto niya, naroon siya kapag nagtatanim ng tubo,
Kapag nag-aani at kapag dinadala sa planta ang mga iyon. Minsan din katulong siya ng mga magsasaka na magtanim ng palay. I see. Kaya dapat, matutunan mo rin ang lahat ng iyon. Bahagya niyang tinapik si Bughaw na agad namang kumilos. Kasunod pa rin niya si Baltimore na sakay ni Tingkad. So anong gagawin natin ngayon? Sa palayan ang diretsyo natin. Magbubunot tayo ng punla. Diretsyo tanim para hindi sayang ang ganda ng panahon ngayon. Sagot niya. Is that hard? Sandaling nilingon niya ang lalaking kaagapay na niya. Muntik pa niyang malimutang huminga nang tumambad sa kanya ang kagwapuhan nito. Idagdag pa ang tanawin sa gilid nito ay ang papasikat ng araw. Kung marunong siguro siyang magpinta, ay napakagandang subject ng lalaki at ang sunrise na iyon. Mariana. Ha? Ipinilig niya ang ulo. Depende sa iyo iyon. Pero kung ilalagay mo sa isip ang salitang hirap, baka nga mahirapan ka. Sagot niya at itinuna ang atensyon sa daang tinatahak nila. Samantala, aliw na aliw naman si Baltimore sa nakikitang emosyon sa mukha ni Mary. The woman wore her usual getup, maluwag na t-shirt na pinatungan ng checkered na long sleeve. Nakapantalo nito na maluwag din at boots. May baseball cap ito sa ulo habang may nakaalampay na towel sa balikat. Tipikal na magsasaka ang itsura, ngunit babaeng babae sa kanyang paningin. Magandang umaga ho. Bati niya sa mga magsasakang naroon na sa palayan at naghihintay sa kanila. Magandang umaga rin naman ho, senyorito. Ganting bati ng mga ito. Naipakilala na siya ni Mary sa lahat ng mga tauhan ng hasyenda kahapon, kaya kilala siya roon. Mang Dante, nakapagkape na ho ba kayo? Tanong ni Mary sa namumuno roon. Kanina pa. Kayo ba ni senyorito? Tapos na ho. Panabay nilang wika ng babae. Ganoon ba? Pwede na tayo magsimula habang wala pang araw. Oho, sagot ni Mary sabay lingon sa kanya. Pwede mo nang hubarin ang sapatos mo. Wika nito at hinubad na rin ang boots na suot, pati na ang checkered nitong long sleeves. Isinabit nito ang damit sa kubong naroon na siguro ay pahingahan ng mga magsasaka, habang ang boots ay inilagay sa isang tabi. Tahimik na sumunod siya sa ginawa ni Mary. Maya-maya pa ay lumusong na ito sa palayan at nagsimulang makibunot ng punla kasabay ang mga magsasaka. Walang pag-aalinlangang tumabi siya rito. Lahat ba ito kailangan ko matutunan? Tanong niya rito. Sandali siya nitong nilingon bago ipinagpatuloy ang ginagawa na ginaya naman niya. Bakit? Suko ka na ba? Ni hindi ka nga nakakapagbunot? I was just asking. Wala akong sinabing suko na ako. Ayun naman pala eh. Hala, magbunot ka na at huwag mag-aksaya ng lakas sa katatanong mo. Gayahin mo lang ang ginagawa ko. Parang maamong tupa na tumango siya. Hindi naman mahirap ang itinuturo ng babae. Kaya nga lang ay nakakangalay sa likod. Pagkatapos nila magbunot ng punla, ay diretsyo naman sa pagtatanim. Naaaliw siya sa sarili dahil madali niyang natututunan ng lahat. Aba, senyorito, parang hindi naman kayo nga ngayon nagtrabaho rito sa bukid. Abay, ang galing nyo na magtanim. Papuri sa kanya ni Mang Dante. Ganoon ho ba? Sana ipasado na rin ako sa bossing ninyo. Biro niya sabay lingon kay Mary. Hindi nakaligtas sa kanya ang ginawa nitong pag-irap. Tumabi sa kanya si Mang Dante at bumulong. Naku, senyorito, madali lang naman mapaamo iyang si Mary. Suyu-suyuin niyo lang ay bibigay rin iyan. Magkakasundo rin kayong dalawa. At para makadagdag puntos, palagi ninyong ipastol si Pinky. Paborito niya ang kalabaw na iyon eh. Natawa siya. Ang hilig niya pala hong magpangalan sa mga hayop. Aba, hindi lang kamo sa mga hayop, pati mga puno rito sa hasyenda may pangalan. Ho? Pati puno? Oo, kaya wag na wag ka magpapakita sa kanya na umiihi ka sa mga puno rito. Baka maputol ang kaligayahan mo kapag nagkataon. Napakamot siya sa noo kahit marumi ang kanyang kamay. Ang weird din talaga ng babaeng ito. Wika niya sa sarili habang iiling-iling, pero itinanim naman sa isip ang mga narinig. Tapos ka na ba? Nagulat si Baltimore nang marinig ang tinig ni Mary sa kanyang tabi. Tiningnan niya ito. Tapos na.
At narinig mo naman siguro ang sinabi ni Mang Dante kanina. Pasado na raw ako rito. May pagmamalaking sambit niya. Umismi dito. Nasa palayan pa lang tayo. Marami ka pa pagdadaanan. Sabi nito sabay talikod. Teka sandali. Hinagip niya ang kamay nito. Pero mabilis itong pumiksi. Ang kaso, nawalan ito ng balanse. Ah! Malakas nitong tili sa pag-aakalang mahuhulog ito sa putikan. Pero madali niyang nasaluwang babae. Ngunit dumulas naman ang paa niya kaya ang ending, pareho silang bumagsak at napuno ng putik ang katawan. Oh! Daing niya. Nasapol kasi ng tuhod ni Mary ang junjun niya. Sa halip na mag-alala ay hinampas pa siya nito sa balikat. Ano ba? Bakit mo ginawa yon? Anong ano ba? Ikaw itong pumiksi at nawala ng balanse. Tapos akong sisisihin mo. Tugon niya habang nakangiwi. Nagpilit bumangon si Mary mula sa pagkakadagan sa kanya. Oh! Muli siyang napasigaw ng madiinan na naman ito ang junjun niya. Gusto mo ba talagang mabaog ako? Ano? Ano bang sinasabi mo? Umalis ka na riyan sa ibabaw ko dahil mababasag na. Nakangiwing wika niya. Hindi mo ba nakikita? Umaalis na nga ako. Saka ano bang mababasag? May bitbit ka bang itlog? Pinilit itong tumayo, pero dahil madulas ay bumagsak itong muli. Crap! Kapag ako hindi nag-anak sa ginagawa mong ito, Mariana, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo ang araw na to. He! Ewan ko sa'yo. Itinukod nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo niya. Nagtama naman ang mga mata nila. At parang may mahikang bumalot sa kanilang dalawa na parehong hindi kumukurap at titig na titig sa bawat isa. Naku Mariana, mukhang nasapol mong bataan ni Senyorito. Humahangos na lumapit sa kanila si Mang Dante. Hindi lang nasapol Mang Dante, mukhang durog na. Wika niyang iniinda pa rin ang sakit na nadarama. Sus Ginoo! Bulalas ng matanda at tinulungan si Mary na makatayo. Ewan ko sa inyo, pareho ko kayong hindi maintindihan. Ano ba talagang madudurog at bataan Mang Dante? Tanong ng babae sa may edad na lalaking siya naman ang tinutulungan na bumangon. Hindi ko alam kung ipinanganak ka ba kahapon o nagtatanga-tangahan ka lang. Gusto mo bang ipakita ko pa sa iyong tinutukoy namin? Asar niyang wika. Sinamaan siya nito ng tingin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung may nabasag o nabali sa'yo, ipagamot mo. At mabilis itong nagmarcha patalikod sa kanya, patungo sa posong naroon at nagbanlaw ng sarili. Inis na tumayo rin si Baltimore. Tinungo niya rin ang poso at naglinis ng katawan. Wala silang imika ni Mary. Subalit nang lingunin niya ito, ay agad siyang napalunok. Mukha naman palang hindi nabasag. Bulong niya sa sarili nang maramdaman ang kakaibang init na gumapang sa kanyang katawan. Binuhay ng babae kahit ang kaliit-liit ang himaymay ng kanyang mga ugat. At bakit ganyan ka makatingin sa akin? Asik nito. Sa halip na sumagot ay hinubad niya ang suot na damit at walang sabi-sabing isinuot iyon sa ulo ng babae. Ano bang ginagawa mo? Inis nitong sabi sabay piksi. Gusto ko lang ipaalala sa iyo Mariana na isa kang babae, hindi lalaki. Sagot niya at pinilit na isuot ang magkabilang kamay nito sa may manggas ng t-shirt niya. Pagkatapos suotan ng damit, ay pinakatitigan niya ito sa mga mata. You are a grown-up woman, Mariana. A beautiful woman. Remember that. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ang babae. Sa kabilang banda, ay naiwan namang natigilan si Mary habang nakasunod ang tingin kay Baltimore. Totoo ba ang narinig ko? Tinawag niya akong maganda? Tanong niya at wala sa loob na tiningnan ng sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang kahit doble na ang kanyang damit ay halata pa rin ang kanyang panloob. Kaya naman pala. Malalaki ang mga hakbang na bumalik siya sa kubo at kinuha ang long sleeve niyang hinubad kanina. Sinuot niya iyong muli. Pagpipiyastahan nga naman ang katawan mo. Kung bakit naman kasi manipis pa ang sinuot mong damit, yan tuloy. Mabuti na lang at si Senyorito lang ang nakakita sa akin. Iiling-iling na wika ni Mary sa sarili. Nilingon niya si Baltimore na walang pakialam kung nakabilad ang maganda nitong pangangatawan habang hinihimas ang ulo ni Tingkad. Para itong isang cowboy na nakawala sa kawalan.
Napakagat siya ng mariin sa mga labi nang maramdaman ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang puso mo, Mary. Pigilan mo. Alam mong hindi kanya gusto. Kaya ngayon pa lang ay patayin mo na kung anong nadarama mo sa kanya. Baka maulit lang ang nangyari sa iyo noon. Huminga siya ng malalim at nilapitan si Bughaw na naroon lang din sa tabi ni Baltimore at tingkad. Saan tayo sunod na pupunta? Tanong sa kanya ng lalaki. Uuwi na muna. Sumampa siya sa likuran ni Bughaw. Uuwi? Hindi ba marami ka pang kailangan ituro sa akin? Oo nga, pero hindi natin ninyo magagawa kung nakabalandra ang katawan mong kaunti na lang ay papapakinan ng mga pusa. Pasuplada niyang tugon sa kamalakas na sinipang tagiliran ni Bughaw. Para itong kidlat na mabilis na tumakbo. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Nagagamay na rin ni Baltimore ang pangangasiwa ng hasyenda. Marami na rin siyang natutunan sa tulong ni Mary. At masasabi niyang nagugustuhan na niya ang ginagawa. Sa totoo lang ay nag-e-enjoy na siya. Lalo pa at ang babae ang lagi niyang kasama. Ewan ba niya? Sa paglipas ng mga araw na mas lalo niya nakikilala si Mary, ay tumitindi naman ang paghangang nadarama niya rito. Nalaman niya sa mga tauhan doon kung gaano ito kabait at matulungin. Masipag din ang babae at hindi nawawalan ng ngiti para sa lahat. She was like a ray of sunshine. Madaling makahawa ang mga ngiti nito, kaya para bang ang gaan-gaan lang ng mga gawain sa hasyenda kahit hindi naman. Senyorito, pwede ho bang magpaalam muna kami nitong si Wilma? Wika ni Marife nang lapitan siya ng 3 kasama niya sa bahay habang nasa portiko at nagkakape isang hapon. Linggo at kapag ganoong araw ay pahinga ang mga trabahador, maliban sa iilang trabahong kailangan talagang tapusin. Oo naman, rest day nyo naman talaga dapat ngayon. Nakangiting wika niya sa mga ito. Talaga, senyorito? Tuwang-tuwang wika ng 3. Bakit? Ano bang meron ngayon? Curious niyang tanong. Nag-imbita ho si Mary sa kanila. Birthday ho ni Mang Mario. May kaunting salo-salo. Mayroon din hong lupakan at hindi nawawala ang inuman at sayawan. Masiglang sagot ni Gina. Kaya pala hindi ko nakikita si Mariana. Birthday pala ni Mang Mario. Sanay kasi siya na araw-araw nakikita ang babae. Kaya nagtaka siya nang hindi ito makasabay na kumain kaninang umaga. Ay oho, alam niyo naman ang kaibigan kong iyon. Masyado mapagmahal sa pamilya. Pero kung gusto ninyo, sumama na rin kayo. Imbitado naman ho ang lahat. Sabi ni Wilma. Nalaman niya kay Manang Tetay na kaibigan nitong matalik ni Mary. Scholar din ito ng hasyenda at patapos na sa kursong education. Pwede kaya? Baka magalit si Mariana. Naku, hindi iyan senyorito. Ako ang bahala sa inyo. Nakangiting wika pa ni Wilma. Nag-isip siya sandali bago tumango. Sige, hintayin niyo na ako rito para hindi na kayo maglakad. Yun, sige ho senyorito. Masayang sagot ng 3. Pasipol-sipol na umakyat sa kanyang silid sa itaas si Baltimore. Mahigit 1 dekada na rin naman noong huling maranasan niya ang makidalo sa ganoong kasiyahan sa hasyenda. At masasabi niyang dinaig pa ang piyesta kapag may ganoong birthdayhan. Sama-sama ang mga taong nagkakasiyahan at walang humpay na nagkukwentuhan kahit pa nga araw-araw rin naman nagkikita. Iba pa rin talaga ang pagdaraos sa mga ganoong okasyon sa probinsya. Very nostalgic, ika nga. Pagkatapos niya magbihis, ay magkakasabay na silang nagpunta ni na Wilma, Gina at Marife sa bahay ni Mary sakay ng pick-up truck. Nakatira ang mga ito sa iisang lugar, kasama ang mga trabahante ng hasyenda. Nilaanan talaga ng kanyang lolo ng isang parte ng lupain nito ang mga tauhan. Siguradong matutuwa ang mga tauhan ng hasyenda kapag nakita nila kayo, senyorito. Masayang wika ni Wilma na siyang nakaupo sa passenger seat. Talaga? Oho naman, alam niyo namang hindi buong Hacienda Filomena kung wala ang tunay na may-ari nito. Si Mariana kaya matuwa? Kinakabahan pa rin kasi siya dahil hindi naman siya imbitado ni Mary. Hindi niya kasi gustong ginagalit ang babae dahil sa damdaming pinupukaw nito sa kanya. Siyempre naman, senyorito, mas matutuwa talaga si Mary kapag naroon kayo. Sagot ni Wilma. Talaga? May boyfriend na ba siya? Hindi niya napigilang itanong. Boyfriend ho? Nako,
Wala pong boyfriend si Mary, senyorito. Wala. Baka naman hindi niya palang sinasagot. Sa ganda niyang yun, I'm sure marami ang naliligaw sa kanya. Nako, sa maniwala kayo at sa hindi, wala pa kahit isang nagiging boyfriend iyang si Mary. Ewan ko nga ba sa isang yun? Sabi niyo nga, maganda naman. Kaso palaging bastard ang mga naliligaw sa kanya. Parang ang umiiwas siya na ewan. Tuloy-tuloy na kwento ni Wilma. Ganun ba? Nagsimula lang ho iyon nang basta din niyo siya. Nasaktan siguro ng husto. Natutop ni Wilma ang bibig at napalingon sa kanya. Ay, pasensya na ho, senyorito. Nakauunawang ngumiti siya rito. Naroon din ang saya sa kanyang puso sa mga nalaman. Wala iyon, Wilma. Totoo naman na nasaktan ko si Mariana noon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng katabi. Ang tagal niyang iniyakan ng pambabasted niyo, lalo na nang umalis kayo. Mahinang wika nito na para lamang siguro sa sarili, pero narinig naman niya. Pero promise, senyorito, sagot ko kayo kay Mary, kaya wag na kayong mag-alala. Pag-iiba nito ng usapan. Tumango na lamang siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang marating nila ang bahay ni na Mary, ay hindi nga siya nagkamali ng hula. Kulang na lang kasi ay banderita sa dami ng tao roon. Nagkakasiyahan na rin doon ang lahat. Magandang hapon ho sa inyo. Bati niya sa lahat ng naroon. Magandang hapon din ho, senyorito. Ganting bati na mga ito. Aba, si senyorito Balti. Salamat naman ho at nakarating kayo. Tuloy ho, tuloy. Masiglang salubong sa kanya ni Mang Mario, ang ama ni Mary. Hindi naman sinabi ni Mariana na pupunta kayo. Sana ay nakapagpadagdag ako ng iba pang handa. Iyong talagang magugustuhan nyo. Sabi pa nito. Nako, ayos lang ho iyon, Mang Mario. Katunayan nga ho niyan, ay hindi naman talaga ako nagpasabi kay Mariana na pupunta ako rito. Sagot niya at mabilis na hinanap ng mga mata ang babae. Nakita niya nag-aasikaso ito sa mga bisita. Muntik pa siyang mapanganga nang makita ang itsura nito. For the first time, Mary was wearing a beautiful floral dress. Lapat na lapat iyon sa magandang kurban ng katawan nito. Babaeng babae. Si Mariana ba talaga yun? Tanong ni Baltimore sa sarili na hindi inaalis sa mga mata rito. Kahit pa ang pagkumpas ng mga daliri nito ay hindi niya pinalagpas. Ganoon ho ba? Siya, halina na ho kayo at nang makakain na rin. At kung papayag na rin kayo, aayain ko ho kayo ng inuman mamaya. Iyan naman ang gustong-gusto ko sa inyo, Mang Mario. Hindi nawawalang inuman sa handaan. May tuba ho ba? Iyon kasi ang madalas inumin noon ng mga ito kapag isinasama siya noon ng kanyang lolo na maglibot sa hasyenda at nagkakatuwaan ng mga tauhan na mag-inom ay napapatikim din siya. Ay iyon naman ho ang hindi talaga mawawala, senyorito. Siyempre, galon-galon ang binili ko. Masayang sagot ng may edad na lalaki at iginiya na siya sa mesa kung saan naroon ang mga pagkain. Mariana! Tawag nito sa babaeng kausap na sina Wilma. Napalingon nito sa kanila. Bakit ho, tay? Tanong nito na sa kanya nakatingin. Alika muna rito at asikasuhin mo si Senyorito Balti. Utos dito ng ama. Iniwan naman ni Mary ang mga kausap at lumapit sa kanila nang hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Seryoso ito at hindi ngumingiti. Ikaw na muna ang bahala kay Senyorito. Pupuntahan ko lang ang ilang kumpare ko roon sa likod. Wika ni Mang Mario sa anak saka siya binalingan. Maiwan ko muna ho kayo, Senyorito. Mamaya ho kapag magsisimula na tayo ay saka ko kayo tatawagin. Sige ho, wala hong problema. Nang maiwan sila ni Mary ay tiningnan siya nito. Anong ginagawa ninyo rito? Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Tumikhim siya. Nakikiparty. Masama ba? Hindi naman. Nagtatanong lang ako. Wika nito saka kumuha ng isang plato. Nagsandok ito ng mga pagkain at inilagay roon. Hindi naman niya napigilang bumalik ang ngiti sa mga labi nang makita kung anong mga pagkain ang inilagay roon ito. May nakakatawa ho ba? Tanong nito nang lingunin siya at mahuling nakangiti. Umiling siya. I am just amazed how you still remember all my favorites. Lahat kasi ng mga pagkaing paborito niya ay iyon ang nakalagay sa plato.
May lumpia, pansit, biko, puto, kutsinta, sapin-sapin, inihaw na manok at barbecue. Maliliit na portion lang naman ng mga iyon, pero halos mapuno na ang plato. Alam ni Mary na mahilig talaga siya sa kakanin. Iyon nga ang isa sa pansuyo nito noon sa kanya. Pailalim siyang inirapan nito. Baka lang hindi nagbabago ang panlasa ninyo. Palusot nito. Hindi naman talaga. Lahat pa rin niyan ay gusto ko. Mabuti pala kung ganon. Humarap ito sa kanya at ibinigay ang plato. Hindi ko na naman siguro kailangan pang subuan ka. Kaya mo naman iyon, hindi ba? Mataray nitong tanong. Tumango siya. Of course. Thanks, Mary. Ngumiti siya ng malapad dito at lalo siyang nasiyahan nang bahagya itong matulala. Sige na, kumain na kayo. Taboy nito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Nangingiting nagtungo naman siya sa isang umpukan na mga kalalakihan na kumakain din. Sa mga ito siya nakisabay at nakipagkwentuhan. Hindi naman siya nakaramdam ng pagkainip habang kasama ang mga tauhan doon. In fact, he really enjoyed talking and laughing with them. Papagabi na noong yayain siya ni Mang Mario na mag-inom. Kasama pa rin ang ilang mga tauhan ng hasyenda. Nagsisimula na rin ang kantahan at sayawan. Ang mga kabataan naman ay naisipang maglupak. Senyorito, baka naman makarequest kami riyan ng isang kanta. Wika ni Mang Dante na kainuman niya rin. Aba, oho naman. Tumayo siya at lumapit sa videoke machine. Isa nga hong ngayon at kailanman ni Basil Valdez. Sabi niya sa tauhan na malapit sa karaoke. Hilig niya ang mga lumang awitin. Iyon na rin ay dahil sa impluwensya ng kanyang lolo. Nang pumailan lang ang intro ng awitin, ay umugong ang masigabong palakpakan sa paligid. Agad namang hinanap ng mga mata niya si Mary na kasama ang mga kaibigan nito. Nakayuko ito at may kung anong tinitingnan sa cellphone. Ang awiting ito ay handog ko sa isang babaeng hindi ko alam na may busilak palang puso. Wika niya, napaangat naman ang ulo ni Mary, saktong nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya ito hiniwalayan ng tingin hanggang sa mag-umpisang kumanta. Malakas na nagpalakpakan ng mga tao roon nang matapos siyang kumanta. Habang si Mary ay titig na titig lang sa kanya na may kakaibang kislap ang mga mata. Ngumiti siya rito. Subalit nagtaka siya nang tumayo ito at nagpaalam sa mga kasama. Napabuntong hininga siya. Bakit pakiramdam niya ay baliktad na ang nangyayari sa mga sandaling iyon? Siya naman ang nanunuyo sa babae at ito naman ang umiiwas sa kanya. At hindi niya alam na masasaktan siya sa ginagawa nito. Doon niya na-realize kung ano bang naramdaman ni Mary noon. Idiot! Frustrated na wika niya sa sarili at bumalik sa umpukan ng kanyang mga kainuman. Sa kabilang banda, ay tuloy-tuloy namang naglakad si Mary hanggang sa marating niya ang kinatatalian ng alagang si Pinky. Tanaw roon ng kasiyahan at bahagyaring naiilawan. Ano bang gustong mangyari ng isang yun? Masyado naman siyang nagpapakyut, hindi naman bagay sa kanya. Bubulong-bulong siya at hinaplos si Pinky. Nakakainis siya, Pinky. Alam mo yun, nakalimot na ako eh. Bakit ba bumalik pa siya? Huminga siya ng malalim. Hindi na naman kasi niya mapigilan ang sarili, lalo na ang puso niya, na muling pag-ukulan ng pansin si Baltimore. Ibang-iba na ito sa binatang Baltimore na nakilala niya noon. Mas mature na ito at nakikita niyang may concern sa mga tauhan ng hasyenda. Noon kasi, kahit na sabihin hindi naman ito kagaya ng ibang anak mayaman na mapagwaldas ng salapi, mabarkada at pariwara, ay marami pa rin naman itong kalokohan. Hindi nga niya alam kung bakit niya nagustuhan ang lalaki noon, bukod sa gwapo ito. Ewan ba niya? Basta nahulog noon ang batang puso niya rito. Mabait naman din ito, pero pagdating sa kanya, nag-iiba ang pakikitungo nito. Kaya naman, ang pagpapahirap na nasa isip niya ay unti-unti nang nawawala. Nakikita rin naman yung determinadong lalaking matuto. Basta Pinky, naiinis ako sa kanya. Hindi naman laruan ng puso ko na pwede niyang paglaruan kung kailan niya gugustuhin. Tumingin siya sa kawalan. Pero paano kung manligaw siya? Napabuntong hininga siya. Hindi, masasaktan lang ako. Kausap pa niya sa alaga na parang taong nakikinig naman sa kanya. Sinong masasaktan muli? Ay kalabaw!
Napatalon sa gulat si Mary nang may magsalita sa likuran niya. Tutop ang dibdib na mabilis siyang lumingon sa nagsalita. Naningkit ang kanya mga mata nang makilala ito. Gusto mo ba talaga akong mamatay? At bakit ko naman gagawin yon? Ngumiti si Baltimore sa kanya at tiningnan si Pinky. Hi Pinky. Nakalimutan ko nga pala magpasalamat sa iyo nung nakaraan. Excuse me, hindi mo siya kaibigan kaya wala kang karapatang makipag-usap sa kanya. Ganun ba? Di makikipagkaibigan ako sa kanya. Hi Pinky, ako nga pala si Balti. Nice meeting you. Hinaplos pa nito ang ulo ni Pinky na hindi naman gumagalaw at para pang nasisiyahan. Ang landi mo ha? Akala ko ba tayong magkakampi rito? Pabulong niyang asik sa alaga. May sinasabi ka? Binalingan siya ng lalaki. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito. At halata rin sa kulay kape nitong mga mata na nakainom na ito. Wala. Bakit ka ba narito? Hindi ba nakikipag-inuman ka? Nagpaalam na ako. Sabi ni Mang Mario, isabay na raw kita pa uwi. Napailing siya. Hindi mo na ako kailangang isabay. Kaya kong sarili ko. Kasama ko naman si Pinky. No, isasabay kita. Sa kagabi na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Ano naman ngayon sa'yo? Nakita niyang mariing nagdikit ang mga labi nito. Sasabay ka sa akin dahil ibiniling ka ng tatay mo at dahil gusto ko. Period. Ngayon, kung may reklamo ka, magsabi ka kay Mang Mario. At mabilis siya nitong tinalikuran. Inis na sinundan niya ito ng tingin pagkuway si Pinky. Kita mo na? Hindi ba nakakaasar na siya? Ipinadyak pa niya ang mga paa bago sumunod sa lalaki. Sinalubong naman siya ng kanyang ama. Sumabay ka na kay senyorito. Eto, dalhin mo ito para naman makatikim ng handa ko sina tetay. Bili nito. Sige ho. Tinanggap niya ang bayong na ibinigay ng ama. Sa sulok ng mga mata niya ay kita niyang titig na titig sa kanya si Baltimore. Sige, mag-iingat kayo. Binalingan ng kanyang ama si Baltimore. Senyorito, kayo na ho ang bahala rito sa dalaga ko. Naku, wag ho kayong mag-alala. Ako na ho ang bahala kay Mariana. Sagot naman ito. Sige tay, magpapaalam muna ako kay Inay at Martin. Uwi ka niya. Dalawa lang silang magkapatid ni Martin na ngayon ay nasa 2 taon na sa kolehiyo. Sige na, bilisan mo at huwag mong paghintayin pa si senyorito. Oho. Pumasok si Mary sa loob ng bahay nila at nagpaalam sa ina at kapatid. Paglabas niya ay naghihintay na sa pick-up si Baltimore. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong nito. Umiling lang siya at sumakay na sa pick-up. Matuling lumipas ang mga araw. Ang 1 buwan lang sanang bakasyon ni Baltimore ay nadagdagan pa ng 1. Gamay na rin niya ang pamamalakad sa hasyenda. Kaya binalak ni Mary na isali na sa kanya ang pamamahala pero hindi siya pumayag. Natural na natural kasi sa babae ang pagiging leader at may tiwala naman siya sa lolo niyang namayapa. Nailipat na rin sa wakas ni Atty. Lazaro ang lahat ng lupaing sakop ng hasyenda. Subalit, wala na sa bokabularyo niyang ibenta iyon. At ang nag-iisang dahilan ay si Mary. Tuluyan na siyang nahulog dito. Kaya nga nag-iisip na rin siya kung babalik pa ba siya sa Amerika o hindi na. Hindi lang kasi siya kay Mary na in love, pati na rin sa Hacienda Filomena. Senyorito, kami na huwang magbubuhat ng mga yan. Pigil sa kanya ni Mang Dante nang bubuhati na niya ang 1 sakong abono. Kailangan na kasing mag-abono ng palayan. Naku, kaya ko naman ho. Magaan lang ito. Isa pa, exercise ko na rin. Nakangiting wika niya. Ko, exercise ho lang ga o. Baka naman nagpapasikat lang kayo. Kantsaw sa kanya ng may edad na lalaki, sabay lingon sa kinaroroonan ni Mary. Kausap nito ang ilan sa mga tauhang naroon habang pasulyap-sulyap sa kanya. Kayo talaga Mang Dante. Siyempre, kasama na rin ho iyon. Sige na nga ho, para naman makapuntos kayo. Aba, matagal na rin kayo nagpapalipad hangin pero wala yatang epekto. Huwag ho kayong mag-alala. Pasasaan ba't makukuha ko rin siyang paamuhin. Wika niya. Pero sa totoo lang ay narinig niya ang pag-uusap ni na Mary at Wilma.
kaya halos mapunit na ang kanyang mga labi sa kangingiti. Nakumpirma niyang hindi naman pala nawala ang pagtingin sa kanya ni Mary. "Senyorito Ilag!" Sigaw ng isang tinig na ikinagulat niya. Hindi niya napansin ang papabagsak na kahoy mula sa ipinadadagdag niyang kubo. Nasapul siya noon sa braso. "Senyorito!" Napasigaw ang lahat na makitang nahulog ang buhat-buhat niya at agad na dumugo ang kanyang kaliwang braso. Hindi naman malalim ang sugat, pero may gahintuturo ang haba niyon kasama ang ilang gasgas. "Senyorito!" Humahangos na nilapitan siya ni Mary. Halata ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa dumudugo niyang braso. "Ayos lang ako, huwag kang mag-alala." Nakangiting wika niya. "Ito ba ang ayos ha? Di ba sinabi na sa'yong huwag ka nang tumulong? Ang tigas naman ng ulo mo." "Mang Dante." Binalingan nito ang may edad na lalaki. "May malinis ba hudyang damit? Ibabalot ko lang dito." "Meron, sandali." Pagbalik ni Mang Dante ay dala na nito ang hinihingi ni Mary. Agad nito iyong itinali sa braso niya. "Tara na, bumalik na tayo sa kasa para malinisan yan." Wika ni Mary. Okay. Hindi na siya umangal pa dahil pabor iyon sa kanya. Makakasama niya ang babae ng matagal. Inihatid sila ni Mang Dante sakay ng kanyang pick-up pabalik sa kasa. Pagdating doon ay madaling nilinisan ni Mary ang sugat niya. "Oh," daing niya nang dampian nito ng alkohol ang sugat niya. "Magtiis ka, matigas ang ulo mo eh." Matari nitong wika. "And you are very worried about me." "Ewan ko sa'yo." Hindi siya sumagot, matagal niyang pinagmasdan ng babae. "Mary, hindi ba talaga pwede?" Nakunot ang noong tiningnan siya nito. "Ang alin?" Tapos na nitong linisan at lagyan ng ointment pati na benda ang sugat niya. "Naligawan ka." Naubo ito. Ligaw? Nanliligaw ka? Kanino?" Maang-maangan ito. "Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Halata naman yun sa mga kilos ko, hindi ba? Can you forgive me and magsimula ulit? Please." May ilang sandaling hindi ito nakaimik. Pagkatapos ay tinitigan siya sa mga mata. "Seryoso ka ba talaga?" "Of course." Sinabayan pa niya iyon ng sunod-sunod na pagtango. "Okay." "Talaga?" Pero hindi ibig sabihin nito na nalimutan ko na ang pambabasted mo sa akin noon. I know, and I am very sorry for that. Hayaan mo, babawi talaga ako." Akmang yayakapin niya si Mary nang may kumatok. Pareho silang napatingin sa pinto. "Senyorito, may naghahanap po sa inyo. Dave daw." Imporma ni Gina. "Dave?" Kunot noong binalingan siya ni Mary. Nakalimutan na niya ang usapan nila ng kaibigan. Hindi na kasi ito tumawag kaya nawala na rin sa isip niya. "Oo, kaibigan ko." Nilingon niya si Gina. "Sige, patuloyin mo." Maya-maya pa ay bumalik si Gina kasunod nga si Dave. "Balti!" "Dave!" Sinalubong niya ang kaibigang nasa bungad pa lang ng pintuan ng opisina sa kasa. Nakipagkamay siya rito. Bigla namang napakunot noo ito nang makita ang sugat niya. "What happened to your arm?" "Aksidente sa may palayan kanina, pero ayos na." "Ganun ba? Sa susunod mag-iingat ka." "Oo nga pare." "And speaking of rice fields, malaki rin nga pala itong lupain mo. Magkano mo ba ibibenta?" Tuloy-tuloy nitong wika. "Ibibenta?" Napatingin sila ni Dave kay Mary. Iisang linya na ang mga kilay nito habang nakatitig sa kanila. Partikular sa kanya. "Ibibenta mo ang hasyenda?" Ulit na tanong ng dalaga. "That's why I'm here." Si Dave ang sumagot na gusto na niyang sapakin nang makita ang pagbalatay ng galit sa mga mata ni Mary. Walang sabi-sabi itong naglakad patungo sa pinto. Tuloy-tuloy hanggang sa hindi na niya ito makita. Hindi siya nakakibo. Nasisiguro niyang galit na muli sa kanya ang babae. "What just happened?" Walang kaalam-alam na tanong ng kanyang kaibigan. Inis niya itong hinarap. "What happened? You just ruined everything." "Hey, wala akong naiintindihan sa sinasabi mo.
Kadarating ko lang. Napahila mo siya sa muka. I'm sorry, Dave, but I won't sell this land. Nagbago ng isip ko. What? Are you for real? Yes, I'm serious. Hindi na rin ako aalis ng bansa. Totoo ang lumabas sa bibig ni Baltimore. Nang pumayag kanina si Mary, buo na ang desisyon niyang magstay sa Pilipinas at iwanan ang buhay niya sa Amerika. Baka naman pwede mo pang pag-isipan. Maganda kasi itong gawing subdivision. May access malapit sa bayan and... No, Dave. I'm sorry. Lalong hindi ko sa'yo ipagbibili ang lupaing ito. This is an agricultural land. Kapag ginawa mo itong subdivision, wala nang pagkukuhanan ng kabuhayan ng mga nakatira rito. At tinalikuran na niya si Dave. Mary! Mary! Malakas niyang tawag sa babae mula sa sala. Hinahanap niyo si Mary, senyorito? Tanong ni Manang Tetay na galing sa labas. Oho, nakita niyo ho ba? Lumabas ho, babalik na yata sa bukid. Sagot nito. Madali siyang sumakay sa pick-up at sinundan si Mary. Kahit medyo mahapdi pa ang sugat niya, ay hindi niya hahayaang hindi maayos ang lahat sa araw na iyon. Senyorito, hindi na ba masakit ang sugat ninyo? Nag-aalalang salubong ni Mang Dante. Tiningnan niya ang brasong may benda. Ayos na ho, malayo ito sa bituka. Nako, kahit na ho, dapat ay nagpapahinga lang kayo. Hindi ho, ayos lang ho talaga ako. Nakita niyo ho ba si Mary? Pag-iiba niya ng usapan. Andoon ho sa may kubo, kausap ang mga magsasaka habang nagpapahinga. Sige ho, salamat ho. Malalaki ang mga hakbang niya na pinuntahan ng kinaroroonan ni Mary. Nakikipagkwentuhan nga ito sa mga tauhan doon na para bang walang nangyari kanina. Mary! Kuha niya sa pansin ito. Nagiba ang itsura nito. Naging seryoso. Bakit nagpunta ka pa rito? May sugat ka, hindi ba? Nilapitan niya ito. Mag-usap tayo. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan na sila ng mga tauhan doon. Ang nasa isip niya lang ay makapagpaliwanag kay Mary. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Malinaw na sa akin ang lahat. It is not what you think it is. I am not selling the hacienda. Frustrated niyang wika. Natahimik si Mary. Kahit siya ay ganoon din. Ang mga taong naroon ay natigil din sa pagtatrabaho at lahat ay napatingin sa kanila. Maya-maya pa ay nag-umpisa ng magbulong-bulungan ng mga ito habang hindi na maipaliwanag ang mga itsura ng muka. Ang mabuti pa, senyorito, umuwi na kayo. Sabi ni Mary na tumayo at tinalikuran siya. No, hindi pa tayo. Tama si Mary, senyorito. Umuwi na lang muna kayo. Isa pa, hindi rin kayo nararapat dito dahil may sugat kayo. Pigil sa kanya ni Mang Dante. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Iginala ni Baltimore ang mga mata sa paligid. Lahat ng mga tauhan ay dismayado habang nakatingin sa kanya. Damn it! Mahinang mura niya sa sarili bago muling hinarap si Mang Dante. Sige ho, Mang Dante. Pero mali ho ang iniisip ninyo sa narinig ninyo kanina. Pagkasabi niyon ay bumalik na siya sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya pauwi sa kasa. Naroon pa rin ang kanyang kaibigang si Dave. I'm sorry for leaving you earlier. I really have to explain myself. Aniyang patamad na naupo sa sofa sa sala. You are smitten by her, aren't you? Nanunod yung tanong nito sabay upo sa tapat niya. Tumingin siya sa kawalan. Ayam pare, ni minsan na hindi ko ito naramdaman sa ibang babae. Pero mukhang bulilyaso pa yata. I'm sorry, hindi ko alam. I should have called you before I came here. Ayos lang yon, hindi ko naman itutuloy ang pagbenta. Kaso, mahirap paliwanagan si Mary. Bakit naman? May nakaraan ba kayo? Naging kaibigan niya si Dave noong college. Sa Maynila siya nag-aral kaya hindi nito kilala si Mary. Sort of. Nako, ang mabuti pa, hayaan mo na muna. Palamigin mo muna ang ulo niya. Pati na rin ikaw. Baka sa kapipilit mo makausap siya, mas lalo siyang lumayo. Payo nito. Napabuntong hininga siya. Tama ka naman. Kaya ang mabuti pa, ipasyal mo muna ako rito sa hacienda mo. Aba, kahit iyon man lang ang ipambawi mo sa pang-aabala mo sa akin.
Biro nito. Natawa siya. Oo na, pero ikaw ang magdadrive. Alam mo namang injured ako. Oo na, tara na. Sinamahan ni Baltimore sa paglilibot sa asyenda si Dave. Kahit papaano ay nakalimot siya sa problemang iniisip. Subalit ang hindi niya alam ay mas lumakas pa ang espekulasyon ng mga tauhan doon na ibibenta niya ang hasyenda. At iyon ay nakarating kay Mary. Pagbalik niya sa casa kinagabihan, ay agad niyang hinanap ang babae. Subalit hindi pa yata ito umuuwi. Manang Tetay, pakihanda naman ho ang isang silid para sa kaibigan ko. Pakibigyan niyo na rin ng malinis kong damit. Utos niya sa matandang mayordoma. Sige ho, senyorito. Tinalikuran na siya nito. Manang Tetay, lumingon ito sa kanya. Kapag dumating ho si Mary, pakisabihan agad ako. Maaga ho ako magpapahinga. Kayo na muna ang bahala kay Dave. Masusunod, senyorito. Magkasunod silang umakyat ni Manang Tetay sa itaas. Naligo agad siya at nagpalit ng pantulog. Paghiga niya sa kama ay hindi naman siya dalawin ng antok. Hindi umubra ang pagod na kanyang nadarama para hindi mag-isip. Natatakot siyang sa pagkakataong iyon ay tuluyan ang lumayo sa kanya si Mary. Kinabukasan, nag-aagaw pa ang dilim at liwanag sa silangan ay bihis na si Baltimore. Hindi siya inimporma ni Manang Tetay kagabi, kaya alam niyang hindi sa kasa natulog si Mary. Agad niyang kinuha ang susi ng pick-up at nagtungo sa bahay ng mga ito. Si Mang Mario ang naabutan niya roon. Senyorito, magandang umaga ho. Ang aga niyo naman ho yata. Salubong nito sa kanya. Magandang umaga rin ho. Nariyan ho ba si Mary? Agad niyang tanong. Nako, kanina pa ho umalis. Kanina pa ho? Wala naman hong maagang patrabaho ngayon na. Napakamot sa ulo ang may edad na lalaki. Ganoon ho talaga ang batang yon kapag may iniisip. Hindi ho siya basta-basta nagsasabi sa amin at laging mas pinipiling suluhin na lang ang mga problema. Napabuntong hininga siya. Alam ko hong nakarating na rin sa kaalaman ninyo ang nangyari kahapon. Pero maniwala ho kayo, hindi ko ho ibibenta ang hasyenda. Narealize ko ho kasi sa loob ng mahigit 2 buwan kung gaano kalaki ang naitutulong nito sa maraming tao. Isa pa, napamahal na rin sa akin ang buong hasyenda. Kaya siguro sa akin ito ipinamana ni Lolo dahil alam niyang mauunawaan ko rin ang importansya nito para sa mas nakararami at hindi lang sa pansariling interes ng may-ari. Pamilya na ang turing ni Lolo sa mga tauhan dito, kaya ganoon din ho ang gagawin ko mula ngayon. Mahabang paliwanag niya. Naiintindihan ko ho kayo, senyorito. Nga lang, alam niyo naman ang mga tao, hindi maiiwasang mag-isip ng kung ano-ano, lalo pa at ang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng nakataya. Tumango siya. Hayaan niyo ho at hindi ko bibiguin ang mga tauhan ng hasyenda. Ipagpapatuloy ko ho ang mga nasimulan ni Lolo. Napangiti ang may edad na lalaki. Naniniwala ho ako sa inyo. Yaan niyo ho at kakausapin ko sila. Siguro naman ay, sapat na dahilan na ang mga hirap na pinagdadaanan ninyo habang itinuturo ni Mary ang pasikot-sikot dito sa hasyenda. Kwento kasi niya hindi raw kayo nagrereklamo. Kung ano ang dapat na gawin, ginagawa ninyo nang wala ng tanong-tanong pa. Kaya madali nyo nagamay ang lahat. Magaling lang ho talaga magturo si Mary. At maiba ho tayo. Pwede ko ho ba siyang ligawan? Nagulat man ang kanyang kaharap pero hindi naman niya gustong patagalin pa ang lahat. Naroroon na rin lang siya, kaya maiging magpaalam na rin siya. Sigurado ho ba kayo riyan, senyorito? Kung napapansin ninyo, may katigasan ang ulo ni Mariana. Mahirap din ho siyang paamuhin. Yun na nga ho ang inaalala ko, kaya hinihingi ko na agad ang basbas ninyo. Payag ho ba kayo? Nahihiyang muling nagkamot ng ulo si Mang Mario. Kung magugustuhan din ho kayo ni Mariana, sino ho ba ako para hadlangan ang kaligayahan ninyo? Nang sa akin lang, ayoko makikitang masasaktan ng anak ko. Nako, huwag ho kayo mag-alala, Mang Mario. Sisiguraduhin ko sa inyong puro saya lang ipararanas ko sa kanya. Kung ganoon ho, puntahan nyo na siya sa burol. Baka ho naroon siya kasama si Pinky. Saang burol ho? Doon malapit sa may palayan? Oho, madalas ho iyong doon tumatambay kapag gustong mapag-isa. Ganoon ho ba? Salamat ho, Mang Mario. Tutuloy na rin ho ako. Masayang wika niya.
Sige ho, senyorito. Mag-iingat ho kayo. Salamat ho ulit. Malalaki ang mga hakbang na bumalik siya sa pick-up. Dumiretso siya sa palayan at nilakad na lang ang patungo sa burol dahil wala namang pwedeng daanan ng pick-up doon. Malayo pa lang ay tanaw na ni Baltimore si Mary. Nakaupo ito sa ibabaw ng burol habang nakasandal sa isang puno at nakatanaw sa papasikat na araw. Tumikim siya nang makalapit dito. Mary. Tawag niya subalit hindi man lang lumingon ang babae. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makausap. Kung ang sasabihin mo ay tungkol sa pagbebenta nitong hasyenda, bahala ka na. Wala naman akong karapatang pigilan ka dahil sa iyo ang lupaing ito. Bago siya sumagot ay naupo muna siya sa tabi nito. Hindi ko nga ito ibebenta. Pero naisip mong ibenta. Nilingon siya ni Mary. Kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata nito na may halong galit. Oo, pero hindi ko na nga itutuloy dahil napamahal na ang lugar na ito sa akin, pati na ang mga tao rito. At kabilang ka roon. Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Alam kong ginagamit mo lang ako para mapahupa ang pagdududa ng mga tao rito. Kung naisip mo nung ibenta ang hasyenda, siguro nga, sabihin na nating hindi mo siya ipagbibili sa ngayon. Pero pagdating ng araw, maiisip mo ulit ang bagay na yon. Ganoon ang mga tao, hindi nagbabago. Huminga siya ng malalim. I will never do that, Mary. Hindi ko gagawin ang bagay na yon. Lalo pat dito ko na gustong bumuo ng pamilya kasama ka. Sandali itong natigilan sa kamuling tumingin sa malayo. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo. Masasayang lang ang laway ninyo sa pagkausap sa akin. Matagal niyang pinagmasdan si Mary. Pagkatapos ay isa pa uling malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sige, uuwi ako. Pero inaasahan kong uuwi ka rin sa kasa ngayon. At kung iniisip mong titigil na ako sa panunuyo sa'yo, nagkakamali ka. Dahil ito pa lang ang simula. And I'm serious asking you, not just to be my girlfriend, but also to be the future queen of this land. I love you, Mary. Sana makita mong sincero ako sa mga sinasabi kong ito. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Baltimore na laglag ang mga balikat. Sa kabilang banda, nang maramdaman ni Mary na malayo na si Baltimore, ay nilingon niya ito at sinundan ng tingin. Habang ginagawa iyon ay naninikip ang dibdib niya. Naramdaman na lang niya ang mainit na likidong namamalisbis sa magkabila niyang pisngi. Umiiyak siya, at iyon ay dahil sa mga narinig niya kay Baltimore. Hindi niya akalaing sa pagkakataong iyon ay mamahalin siya nito. Hindi niya alam na ang pantasya niya noong mga bata pa lamang sila, ngayon ay may katuparan na at siya na lamang ang hinihintay. Nang mawala si Baltimore sa kanyang paningin, pakiramdam niya ay nalagutan din siya ng hininga. Doon niya napatunayan kung gaano niya kamahal ang lalaki. Gusto ko siyang sundan, pero paano kung saktan niya ako muli? Paano kung hindi naman totoo ang mga sinasabi niya? Paano kung hindi naman talaga niya ako mahal? Tanong niya sa sarili sabay lingon kay Pinky. Ano sa palagay mo? Dapat ko ba siyang sundan? Tanong niya rito. Para namang nakauunawang nag-uunga si Pinky. Sigurado ka ba? Isa pa uling unga ang itinugon nito. Mabilis siyang tumayo at pinahid ang mga luha. Kapag talaga ako nasaktan, magiging handa ka na sa fiestahan. Pananakot niya bago sumakay sa likod nito. Para namang natakot si Pinky at binagalan pa ng husto ang paglakad kahit anong utos niya ritong bilisan. Kaya ang kalahating oras na pag-uwi sa kasa ay naging halos 1 oras. Nang makarating doon ay patakbo siyang pumasok. Oh Mary, bakit humahangos ka? Tanong sa kanya ng kaibigang si Wilma. Si Senyorito. Ha? Hindi ho ba kayo nagkausap? Ang alam ko kasi umalis si... Ano? Pakiramdam ni Mary ay nalaglag ang puso niya sa sahig sa narinig. Ang sabi niya kasi ay isa sa... Hindi na natapos pa ni Wilma ang sasabihin. Mabilis pa sa 4:00 nagtungo siya sa kwadra. Mas mabilis kasi kung si Bughaw ang gagamitin niya kaysa kay Pinky. Humaharurot si Bughaw nang tipikin niya ito. Halos nakapikit na rin siya sa bilis ng takbo nito. At siguro, talagang iniaadya ng pagkakataon na maabutan niya ang pick-up na sinasakyan ni Baltimore. Nakatigil iyon sa mismong pinagkitaan niya rito noong dumating ito sa hasyenda. Senyorito! Tawag niya sa lalaking nakapamaywang
Habang nakatingin sa gulong ng sasakyan, nabalaho na naman pala iyon. Mary, anong ginagawa mo rito? Tanong nito na tumatakbo pa sa lubong sa kanya. Hinila niya ang renda ni Bughaw. Bumagal naman ang takbo nito. Pero hindi na niya hinintay pang tumigil ng tuluyan ng kabayo. Agad siyang bumaba. Ngunit hindi niya nakuha ang tamang balanse. Hey, watch out! Agad naman siyang sinalo ni Baltimore kaya pareho silang bumagsak sa kalsada. Binalot ng alikabok ang daan kasabay ng ilang segundong katahimikan. Ang tanging naririnig niya lang sa paligid ay ang mabining pagaspas ng hangin, huni ng mga ibon, pati na ang mga puso nila ni Baltimore na napakalakas ng pagkabog. What are you thinking? Tanong ng lalaki. Hindi galit ang nahihimigan niya sa tinig nito, kung hindi pag-aalala. Anong iniisip ko? Hinampas niya ito ng malakas sa dibdib. Aw, masakit yun ah. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Ikaw, dahil mahal kita at iiwanan mo na naman ako. Umiiyak na sigaw niya rito. What? Sino naman may sabi sa'yo niyan? Si Wilma. Si Wilma? Teka nga, bakit naman sasabihin ni Wilma na aalis ako? Ano ba talagang sinabi niya sa'yo? Pinagmasdan ni Mary ang kulay kaping mga mata ni Baltimore. Nababasa niya roon ang pagkalito. Ang sabi niya aalis ka raw. Muli siyang napahikbi. Unti-unting sumilay sa mga labi nito ang isang malapad na ngiti. Pagkatapos ay kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. I am not going anywhere, Mariana. I am not going anywhere without you. Pero, bakit paalis ka? Mahinang tanong niya. Dahil ihahatid ko si Dave sa airport. That's all. Tumunghay siya at tiningnan nito sa mga mata. Talaga? Sunod-sunod itong tumango. Oo, I told you, susuyuin kita. Hindi pa nga ako nagsisimula, hindi ba? Pero mukhang okay naman tayo ngayon. Hindi mo naman siguro ko hahabulin ng ganito kung hindi mo ko mahal. Nananansyang wika nito. Huminga siya ng malalim. Alam mong matagal na akong may gusto sa'yo. Natabunan nga lang iyon ng galit dahil sa pambabastad mo sa akin. Pero nang bumalik ka, kahit anong sabi ko sa sarili ko na huwag pansinin ang kung anumang damdaming pinupukaw mo sa puso ko, hindi ko naman mapigilan ang aking sarili. Na kahit sabihin kung baka masaktan lang ako sa huli, muling nanumbalik ang kabog ng dibdib ko na mas matindi pa kaysa noon. Pag-amin niya. At hindi nakaligtas sa kanya mga mata ang kakaibang kislap na mga mata ng lalaki, pati na ang mga nag-uumapaw na kasiyahan sa mukha nito. So ibig sabihin, sinasagot mo na ako? Dahan-dahan siyang tumango. Wala naman na sigurong dahilan para hindi ba? Maliban na lang kung may iba ka pang plano. No, wala akong ibang plano maliban na lang sa pakasalan ka. Yan ang sigurado ko sa'yo. Naluha siyang muli. Agad naman iyong pinahid ng daliri ng lalaki. Hey, ayoko sa lahat ay nakikita kang umiiyak. Mas ako ang nasasaktan kapag ganoon. Suminghot siya. Hindi naman dahil sa malungkot ako. Ang pag-iyak ko ay dahil sa kasiyahang umaapaw sa dibdib ko. Mahal na mahal kita, senyorito. Noon, ngayon at sa darating pang mga bukas, hinding-hindi ako magsasawang mahalin ka. Madamdaming wika niya. Masuyo nitong sinapo ang kanyang pisngi at buong pagmamahal siyang tinitigan sa mga mata. Ganoon din ako. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Ikaw at ang bubuuhin nating pamilya. At pagkatapos noon, ay sinili siya nito ng halik sa mga labi na tinugo naman niya. 2 buwan ang matuling lumipas. Nagpakasal sina Mary at Baltimore sa loob mismo ng hasyenda. Umuwi ang mga magulang ng lalaki na tuwang-tuwa na makita siyang muli. Kilala naman kasi siya ng ama't ina ni Baltimore dahil palagi siya noong kasama ng tatay niya kapag pupunta sa kasa. Para-paraan para manuyo sa lalaking ngayon ay asawa na niya. Lahat din ng mga tauhan ay imbitado at halos 1 linggo rin ang naging selebrasyon. Masasabi ni Mary na ang pag-iibigan nila ni Baltimore, bagamat nasaktan siya noong umpisa, ay maituturing pa ring matagumpay sa huli. Dahil sa ikalawang pagkakataon ay ipinadama sa kanya ng lalaki na isa siyang kamahal-mahal na babae. At sa mga sumunod pang taon ay pinatunayan itong hindi siya sasaktan. Bagkus ay mamahalin lamang siya at ang kanilang babaeng anak
ng buong buo habang buhay. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!